Nagpaabot ng financial grant ang pamahalaan ng Sweden para sa pag-aaral ng planong Subic-Clark Manila-Batangas, SCMB, Freight Railway Project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Noong Martes, October 21, sinabi ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, OSAPIEA, na ang Sweden, sa pamamagitan ng Development Finance Institution nitong, Swedfund International ay pumirma ng grant agreement kasama ang Department of Transportation, DOTR. Ang grant ay nagkakahalaga ng nasa $1.3 million o 76 na milyon pesos, na papando sa feasibility study sa signaling system at operational models para sa SCMB Railway. Itinuturing na key infrastructure project ang naturang railway project sa ilalim ng Luzon Economic Corridor Initiative, isang partnership kasama ang Estados Unidos at Japan na inanunsyo sa Trilateral Leaders Summit sa Washington, D.C. noong April 2024. Ikokonekta ng SCBM, isang 250 km railway, ang Port of Subic, Clark International Airport, Port of Manila, at Port of Batangas na hahawak sa 80% ng Philippine port traffic. Ang pondo ay isang resulta ng isang kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng Sweden at ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR. Ang karagdagang kasunduan sa DOTR ay isang kamanghamanghang halimbawa ng synergies at kooperasyon sa pagitan ng pampubliko at pribadong pagsisikap, sabi ng embahador ng Sweden sa Pilipinas na si Anna Ferry. Kami ay ipinagmamalaki na suportahan ang mga layunin ng pag-unlad ng Pilipinas na may Swedish technology at kadalubhasaan sa transportasyon at magbigay ng tulong para sa napapanatiling paglago at mga pagkakataon. Sinabi ni Go na ang railway ng SCMB ay makabago sa transportasyon ng kargamento, mapalakas ang kahusayan sa kalakalan, at lumikha ng mga trabaho sa buong rehiyon. Kapag naisakatuparan, mababawasan nito ang mga gastos sa logistic, mapabuti ang kahusayan sa kalakalan, at isulong ang layunin na magtayo ng isang mas mapagkumpitensya at konektado na ekonomiya. Ayon sa OSAPIEA, ang Swedish ay nagbibigay ng pondo mula sa US Trade and Development Agency, na sumusuporta sa magkatulad na parallel studies ng transportasyon, pagsasama ng port railway, at pagpaplano ng institusyon. Ang Asian Development Bank ay magbabantay sa pagkuha ng konsultant para sa pangunahing feasibility study. Samantala, ang Megawide ay nakakuha ng 2 bagong halos 10 billion peso na mga kontrata mula sa Megaworld upang magtayo ng mga residential tower, township developments, Uptown Modern in Uptown Bonifacio, Taguig, and One Portwood in Newport City. Sa isang pagsisiwalat sa Philippine Stock Exchange, PSE, sinabi ni Megawide na nakakuha ito ng 2 bagong mga multi-bilyong kontrata na sumasaklaw sa mga gawaing sibil, istruktura, at arkitektura, pati na rin ng mga mekanikal, elektrikal, pagtutubero, at fire protection, MEPF, para sa mga proyekto ng Megaworld. Ang 2 proyekto ay ang Uptown Modern at One Portwood, parehong mga residentials offerings sa Megaworld's Township Developments. Ang Uptown Modern ay ang pinakabagong karagdagan sa mataas na pagtaas ng tirahan ng mga tower sa Uptown Bonifacio, na idinisenyo na may form and function in mind and sets a new standard for modern living. Ang isang Portwood, sa kabilang banda, ay isang tirahan na kondominium na matatagpuan sa Newport City, sa tapat ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3, na nagtatampok ng mga amenities sa buong mundo sa isang pangunahing lokasyon.
Sinabi ni Megawide na muling ma-leverage ito sa unang mundo na kadalubhasaan sa pamamaraan ng engineering at konstruksyon, na nakaangkla sa precast na teknolohiya at pinagsamang mga solusyon sa konstruksyon. Nauna itong ipinakita sa mga pagpapaunlad ng Megaworld tulad ng Worldwide Plaza, Albany Luxury Suites, Newport Link, International Finance Tower, at Gentry Manor, bukod sa iba pa. Nabanggit niya na, ipinagmamalaki namin na makipagtulungan sa isang top-tier na kumpanya ng konstruksyon tulad ng Megawide habang binabago namin ang aming vision para sa aming integrated township tulad ng Uptown Bonifacio at Newport City. Target din ng Megawide ang isang healthy mix of residential, commercial industrial, and infrastructure projects upang mapanatili ang isang balance, sustainable, at magkakaibang order book na magbibigay ng pangmatagalang kakayahang makita at katatagan ng kita. Samantala, sinimulan ng mga manggagawa sa konstruksyon ang demolisyon at gawa sa fencing sa Metrowalk property sa Pasig City upang gumawa ng way para sa pagtatayo ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project, MMSP, sinabi ng Department of Transportation, DOTR. Ang demolisyon ay pinangunahan ng Transportation Assistant Secretary IC Calaguas, na sinamahan ng dating gobernador ng Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson at si Ako Ilocano ay kinatawan ng party list na si Rachel Singson Michael. Ang pamilyang Singson ay nagmamay-ari ng Blemp Commercial ng Philippines Incorporated, na namamahala sa Metrowalk. Ang istasyon ng Ortigas ay sasakupin ng 12,752 square meters ng 8 ektaryang pag-aari, kapag nakumpleto in 2032. Ang subway ay inaasahan na mapapaikli ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Valenzuela at Pasay mula sa 78 minuto hanggang 45, na naghahain ng tinatayang 519,000 na pasahero araw-araw.